Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1141. Zuo Qinglong Claw, Third Move, Dragon in the Sky. Habang iniiwasan ni Mo Xiaoye ang dalawang kuko, biglang tumalon si Yezuan at muling umatake. Ang ikatlong gintong dragon ay lumitaw. Zuo Qinglong Claw, Fourth Move, Dragon Repents. Zuo Qinglong Claw, Fifth Move, Dragon Rages in the Wild. Zuo Qinglong Claw, Sixth Move, Six Dragons Circle. Sa isang kisap mata, may 6 na gintong figure sa dagat ng mga baging. Sa bawat oras na lalabas si Yezuan, magagawa niyang icon dance ang isang gintong dragon. Bukod dito, lahat sila ay magsanib puwersa sa mga naunang iilan upang sama-samang umatake. Ang 8 power stretching claws ni Zuo Qinglong ay umabot na sa ika-6 na kapangyarihan. Bagamat mabilis ang bilis ni Mo Xiaoye, hindi siya kasing lakas ng gusto niya. Zuo Qinglong Claw, 7th Move, Divine Dragon swings its tail. Lumitaw ang ikapitong gintong dragon. Sa pagkakataong ito, hindi ito umatake gamit ang kanyang mga kuko, ngunit ang kanyang buntot. Whoosh whoosh. Ang ikapitong gintong dragon ay lumitaw sa likod ni Mo Xiaoye. Ibinaba nito ang katawan, at ang ginintoang buntot nito ay naging daloy ng liwanag at hinampas si Mo Xiaoye. Sabay-sabay na umatake ang 6 pang Golden Dragon. 7 ginintoang dragon, kasama sina Wei Zhenchen at Yezuan's Blood Explosion Fist at Disintegration Eye Attack, si Mo Xiaoye ay nasa matinding pag-aayos na. Sa kabutihang palad, bilang isang reincarnator, si Mo Xiaoye ay mayroong superpower ng Ethereal Passage Realm. Walang magawa sa kanya ang 7 dragon. Hindi ko siya mapapatawag ng mas maraming gintong dragon, o ang aking true chi ay hindi magiging sapat para patayin siya. Kumislap ang mga mata ni Mo Xiaoye. Nasa ika-7 antas pa lamang siya ng Manifestation Realm, at wala siyang bloodline ng Divine Tree of Life. Ang paggamit ng Ethereal Passage Realm na sobrang lakas para makaiwas sa mga pag-atake ay nakakonsumo ng maraming true chi niya. Kung ginamit niya ulit, mahihirapan siya. Pulang dugo ang sumasabog sa langit. Si Mo Xiaoye ay nakakuha ng malaking halaga ng true chi, at ang kanyang aura ay tumaas. Itong galaw na naman. Nanlamig ang ekspresyon ni Yezuan, at mabilis siyang umatras. Hindi siya nakalapit kay Mo Xiaoye dahil natatakot siya na muling gamitin ni Mo Xiaoye ang parehong galaw. Kaagad, pinabalik niya si Wei Zhenchen at pinalabas muli, tinakpan ni Wei Zhenchen ang Brilliant Golden Armor. Boom! Isang dugong pulang ilaw ang kumislap habang ang napakalakas na aura ay mabilis na kumalat. Ang resultang shockwave ay kumalat sa harap ni Yezuan at pinalipad siya. Gotcha! Kahit na naabot na ni Wei Zhenchen ang rurok ng Manifestation Realm, hindi pa rin niya napigilan ang pag-ataking ito. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito, tanging depensa lamang ni Wei Zhenchen ang nasira. Maayos ang Glorious Golden Armor, kaya natural, maayos din si Yezuan. Ang pagsabog na ito ay biglaan, ngunit ito ay mas mahina kaysa sa nauna. Kung tutuusin, gusto lang ni Mo Xiaoye na maalis ang gulo sa paligid niya. Habang lumalakas ang shockwave, galit na galit siyang sumugod kay Yezuan. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kumikinang napilak na talim habang naghahanda siyang putulin ang ulo ni Yezuan. Nasaksihan na niya ang walang kamatayang kakayahan ni Yezuan, ngunit hanggat pinutol niya ang ulo ni Yezuan, hindi na makakagalaw ang katawan ni Yezuan. Pagdating ng oras, ang kailangan lang nilang gawin ay sirain ang ulo ni Yezuan. Gayunpaman, si Yezuan ay hindi nakatulad ng dati. Haha, Mo Xiaoye, sa tingin mo ba ganoon lang kadali iyon? Biglang tumawa ng malakas si Yezuan. Sa susunod na sandali, isang maliit na figure ang lumitaw sa kanyang likuran. Luoluo. Pagkatapos ng panahong ito ng cultivation, si Luoluo ay nakalusot na sa ika-6 na antas ng Manifestation Realm. Sinabi pa niya na lalampas siya sa ika-9 na antas ng Manifestation Realm sa loob ng 3 araw. Hindi siya lumilitaw na lumahok sa labanan, ngunit upang mapabuti si Yezuan. Eye of Charm. Isang pink na eyeball ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Luoluo at direktang tumitig sa likod ni Yezuan. Isang di nakikitang puwersa ang sumuporta sa katawan ni Yezuan,
na naging dahilan upang lumakas ng husto ang lakas ng kanyang kaluluwa. Iniunat ng kaliwang Asher Dragon ang mga kuko nito, ikawalong paggalaw ng 8 moves, mga leaderless na dragon. Sa wakas ay ginamit ni Yezuan ang kanyang ikawalong galaw, nahuli rin niyang galaw. Pagkatapos, biglang nakita ni Moshai ang 8 gintong makalangit na dragon na biglang lumitaw sa paligid niya at sumugod sa kanya. Ngayon lang pala siya nagsayang ng lakas. Pumunta ka. Patuloy na ginamit ni Moshai ang kanyang ethereal passage para iwasan ang mga pag-atake. Pagkatapos, ginamit niya ang ultimate move, Crimson Blood Roaring Sky, kaya wala siyang masyadong true chi sa kanyang katawan. Kaya, pinili niyang umatras sa pagkakataong ito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi na siya madaling umalis. 10,000 espada ang bumalik sa pinagmulan. Si Wei Zhenchen ay hindi sinasadyang lumitaw sa likod ni Moshai mula sa ilalim ng dagat ng mga baging. Agad siyang nag-transform sa libu-libong higanteng mga espada at hamampas kay Moshai. Nagdilim ang ekspresyon ni Moshai. Mukhang wala na siyang choice kundi umalis sa pagkakataong ito. Noong una, gusto niyang maglaro ng husto para makuha at hayaang habulin siya ni Yezuan. Pagkatapos, bigla siyang aatake at papatayin. Gayunpaman, si Yezuan ay hindi pa malapit sa kanya ngayon. Paano niya siya papatayin? Boom! 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 Sunod-sunod na bumagsak ang mga higanteng espada. Si Moshai ay naging isang bolt ng itim na kidlat at lumipat sa pagitan ng mga higanteng espada. Gayunpaman, sa bandang huli, napakarami pa ring nanginginig sa langit na higanteng mga espada. Hindi siya nakatakas sa kapahamakang ito, at ikinulong siya sa loob. Haha, tingnan natin kung saan ka matatakbo ngayon. Tuwang-tuwa si Yezuan. Noong nakaraang pagkakataon, siya at ang kanyang mga nasasakupan ay lubos na natalo ni Moshai, at muntik na siyang mawalan ng buhay. Sa pagkakataong ito, gumamit talaga siya ng Ethereal Passage Divine Ability para matalo si Moshai para tumakas. Mukhang matatapos na ang misyon ng paghihiganti. Pagkatapos ng lahat, ang revenge mission na ito na patayin si Moshai ay may reward na 3 Dev-R points. Sa pag-iisip nito, labis na nasasabik si Yezuan. Agad siyang naging isang stream ng liwanag at sumugod. Nakahanda na si Luoluo. Inihagis niya ang 7-colored demonic fire sa spiritual sword formation mula sa malayo. Inutusan din ni Yezuan ang 8 heavenly dragons na palibutan si Moshai. Sabay wagayway ng kamay. Isang malaking grupo ng mga kakaibang hayop ang lumitaw sa tabi niya. Pagkatapos, nahati sila sa 2 grupo at naglibot sa spiritual sword formation para harangan ang ruta ng pagtakas ni Moshai. Sa spiritual sword formation, sumimangot si Moshai. Nanginginig ang kanang pisngi niya. Bilang isang reincarnator, talagang natalo siya ng isang 8 antas ng Manifestation Realm Brat. Anong insulto? Labis ang pagsisisi niya ngayon. Gayunpaman, hindi ito dahil sa hindi niya natapos ng mabilis si Yezuan noong araw na iyon, kundi dahil pinagsisihan niya ang pakikipaglaban sa isang eksperto sa Ethereal Passage Realm. Damn it! Gumamit ako ng maraming true chi para patayin ang Thunderlight City Lord. Kung hindi, pinugutan ko ng ulo ang brat na ito. Nagmura si Moshai sa kanyang puso. Tama yan. Ngayon lang, napatay niya ang isang eksperto sa Nether Passage Realm, ang City Lord ng Thunder Lustre City, sa kanyang cultivation sa ikapitong antas ng Manifestation Realm. Gayunpaman, hindi alam ni Yezuan ang tungkol dito, at hindi niya kailangang malaman. Kailangan lang malaman ni Yezuan na si Moshai ay nasa dulo na ng kanyang lakas. Mayroon siyang 100 paraan para patayin si Moshai. Brat, ang ganda mo ngayon. Ako, si Moshai, tatandaan ko ito. Malamig na sumangot si Moshai sa spiritual sword formation. Nang tumunog ang boses, nagkaroon ng napakalaking pagsabog. Si Luoluo ang nagpasabog ng 7-colored demonic fire. Gayunpaman, ang hakbang na ito ay hindi nagawang saktan si Moshai. Kabanata 1142, hindi maganda, ito na naman ang galaw na iyon. Magagamit pa rin ito ni Moshai. Nilunok ni Yezuan ang kanyang laway at mabilis na inilagay si Luoluo sa planting space bago umatras. Boom! Isa pang malaking pagsabog ang nabasag ang lahat ng nanginginig sa langit na higanteng mga espada. Sa pagkakataong ito, si Moshai ay nagtagal upang matipon ang kanyang lakas,
kaya ito ay 2 beses na mas malakas kaysa dati. Sa sandaling gumuho ang hanay ng mga espiritual na espada, si Mo Xiaoyi ay naging isang bahid ng dugong pulang ilaw at sumugod patungo sa Lost Forest. Sok, sa tingin mo ba hindi ako handa? Ngumuso si Ye Zuan sa kanyang puso. Kanina, nagpadala na siya ng malaking bilang ng mga kakaibang hayop. Ang Lightning Blade Mantis, Poisonous Bee King, 100 Flower Butterfly, Green Silk Snake, at Bloodthirsty Mosquitoes ay pinalabas lahat. Mayroong higit sa 5,000 sa kanila sa kabuuan. Kahit na ang isang Nether Passage Realm Elite ay masasaktan ng gusto o mapatay pa ng ganoong grupo ng mga kakaibang hayop. Gayunpaman, si Mo Xiaoyi ay natigilan lamang saglit. Brat, ako, si Mo Xiaoyi, ay tiyak na magbabalik ng sama ng loob ngayon gamit ang 2 kamay. Ang boses ni Mo Xiaoyi ay umalingaw, at ang kanyang bilis ay biglang tumaas ng ilang beses. Pagtakas ng dugo, ito ay isang hakbang na ginamit niya para sa pagtakas. Maliban kung talagang kinakailangan, hindi niya ito gagamitin. Kung tutuusin, sa tuwing gagamitin niya ito, hindi lang niya kailangang sunugin ang kanyang essence blood, kundi manghihina din siya sa loob ng ilang panahon. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi gamitin ito ngayon. Ang bilis ni Mo Xiaoyi ay tumaas sa sukdulan, halos lumampas sa oras ng reaksyon ni Ye Zuan. Kung umatake si Mo Xiaoyi sa oras na ito, hindi siya mahahadlangan ni Ye Zuan. Sa kabutihang palad, pagkatapos gumamit ng Blood Escape, hindi na magagamit ni Mo Xiaoyi ang kanyang chi para umatake, kaya makakatakas na lang siya. F***, ang isang reincarnator ay talagang isang reincarnator. Siya ay may napakaraming panlilinlang sa kanyang manggas. Nilunok ni Ye Zuan ang kanyang laway. Sa isang kisap mata, iniwasan na ni Mo Xiaoyi ang mga kakaibang hayop at iniwan ang kanyang paningin. Tila nabigo na naman ang revenge mission na ito. Hindi, nagkaroon pa ng pagkakataon. Humph, gusto mong umalis. Hindi ganoon kadali. Si Ye Zuan ay direktang bumagsak sa kawalan at bumalik sa labasan ng Lost Forest. Nakapwesto siya sa labasan ng Lost Forest at sa pasukan ng Thousand Tree Sect. Ngayon, magagamit na niya ito. Ang kasalukuyang Mo Xiaoyi ay nasa dulo ng kanyang lakas, kaya ito ang pinakamagandang pagkakataon para patayin siya. Kung hahayaan niyang makatakas si Mo Xiaoyi, hindi niya alam kung kailan niya ulit siya makikita. Gayunpaman, pagdating niya sa labasan ng Lost Forest, naramdaman niya ang 2 napakalakas na aura. Nether Passage Realm, si Thunder City City Lord ba at Luo City Lord? Ang Luo City ba ay Panginoon ng Luo? Siya si Luo City Lord ng Luo City at isa pang lalaking nakamaskara, ay ang Luo City. Na Panginoon ng Luo. Sa sandaling ito, sa wakas ay nag-react si Ye Zuan. Hindi ba ang 9th level 1 siyang realm martial artist at Mo Xiaoyi na pinatay niya kanina ay nagsuot ng parehong kasuotan? Namilog ang mga mata ni Ye Zuan. Kung magsanib puwersa silang dalawa, ang Thunderlight City Lord ay papatayin sa loob ng 10 galaw. Sa sandaling iyon, nakatayo silang dalawa sa tabi ng isang bangkay. Tiningnan ni Ye Zuan ang malapitan at napagtanto na ang walang ulo na bangkay ay pag-aari ng Luo City Lord ng Thunder City. Patay na ang Luo City Lord ng Thunder City. Hindi tama iyan. Ang Luo City Lord ng Thunder City ay pinatay ni Luo at ng nakamaskara na assassin. Matagal na sana siyang namatay. Naramdaman ito ni Ye Zuan dahil hindi na mainit ang bangkay ng Luo City Lord ng Thunder City. Halata namang hindi lang siya namatay. Sa sandaling ito, lumingon sina Luo at Luo siya at napansin si Ye Zuan, nakalalabas lang sa Void Door. Anak, nakita. Taga Thunder City ka, sabi ni Luo siya kay Ye Zuan. So ano, kinusat ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at sinimulang pakilyusan ang kanyang true chi. Paano namatay ang iyong Panginoon ng lungsod? Nagtataka na tanong ni Luo siya. Ang Luo City Lord ng Thunder City ay nasa Nether Passage Realm. Maliban sa kanya at kay Luo siya, mayroon talagang maaaring pugutan ang kanyang ulo. Kaya naman, labis na nabigla si Luo siya. May iba pa kayang elite sa mga guho ng Thousand Tree Sect. Hindi ko alam. Umiling si Ye Zuan. Ngayon, maaari niyang kumpirmahin na ang Luo siya ng Thunder City at ang nakamaskarang mamamatay tao ay hindi pumatay kay Luo siya ng Thunder City. Marahil, ang pumatay kay Luo siya ng Thunder City ay si Mo Xiaoyi.
Hindi nakakagulat na si Mo Xiaoyi ay itinaboy niya ngayon. Lumalabas na kakalaban lang niya ng isang elite ng Nether Passage Realm. Kung ganoon ang kaso, pagkatapos ay pumunta sa impyerno. Nang marinig ito ni Luo Xia, agad niyang itinaas ang kanyang kamay at naghanda na agad na patayin si Yezuan. Kahit na ang ika-9 na antas ng Manifestation Realm ay maaari lamang mapatay kaagad sa harap ni Luo Xia, lalo pa si Yezuan, na nasa 8th level ng Manifestation Realm. Gayunpaman, ang espadang ito ay nakakalat ng Blood Explosion Fist ni Yezuan. Bahagyang nagulat si Luo Xia. Ang isang ika-8 antas ng Manifestation Realm martial artist ay talagang nagawang harangan ang kanyang pag-atake. Ito ay dati ng napakahusay. Kung darating si Mo Xiaoyi mamaya, magiging hadlang ang dalawang ito. Kailangan kong harapin sila sa lalong madaling panahon. Ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, lumitaw ang hindi mabilang na mutated beast. Dati, dahil ang Heavenly Treasure Tree ay nasa bingit ng pagkalanta, ang bilang ng mga kakaibang hayop na ito ay nabawasan ng husto. Ngayong naka-recover na ang Heavenly Treasure Tree, mas maganda ang kapaligiran, kaya hindi magtatagal bago dumami ang mga kakaibang hayop na ito. Ano ito? Parehong nagulat sina Luo Xia at Luo Xia. Kalalabas lang nila sa Lost Forest at natagpuan ang bangkay ng City Lord ng Thunder City. Hindi pa sila nakakapasok sa dagat ng mga baging. Bagamat hindi nila alam kung paano sila lumitaw, naramdaman nila na ang grupong ito ng mga mutated na hayop ay hindi dapat gawing trifle. Tutal, nakatira sila sa mga guho ng Thousand Tree Sect. Mamatay ka na, kuya. Binunot ni Luo Xia ang kanyang mahabang espada at pumunta sa harap. Hinawakan din ng kanyang kapatid na si Luo Xia ang kanyang espada at handa siyang patayin ang grupong ito ng mga mutated beast. Kung ang dalawa sa kanila ay nagtutulungan, maaari nilang harapin ang lahat ng mga mutated na hayop. Gayunpaman, huwag kalimutan na si Yezuan ay hindi lamang isang magandang mukha, mata ng kaluwalhatian, left Asher Dragon stretching 8 forces. Sa sandaling iyon, itinapon ni Yezuan ang Skyquake Sword. Kasabay nito, ang kanyang kaliwang kamay ay bumuo ng isang kuko at nagsagawa ng martial arts na ngayon lamang niya natutunan. Nagsimulang lumitaw ang mga gintong makalangit na dragon at sumugod patungo sa nakaitim na mamamatay tao na si Luo Xia. Hindi gaanong husay. Malamig na bamantong hininga si Luo Xia. Siya ay isang ethereal realm elite kung tutuusin. Bakit siya matatakot kay Yezuan, isang 8th level manifestation realm brat? Isa pa, assassin siya. Kaka-execute ni Yezuan ng ikalimang puwersa ng left Asher Dragon stretching 8 forces nang dumating na si Luo Xia sa kanyang harapan. Mamatay ka na, kuya. Naikuyong ni Luo Xia ang kanyang kamao at sinaksak ang ulo ni Yezuan. Hindi niya alam na si Yezuan ay may Eye of Eternity, kaya hindi maaaring patayin ng pag-ataking ito si Yezuan. Gayunpaman, hindi ito iniwasan ni Yezuan. Handa siyang gamitin ang pagkakataong ito para patayin si Luo Xia. Ang hakbang na ito ay tinatawag na pagluwag ng mga bato upang makuha. Swish! Kabanata 1143, naloko ka. Biglang ngumiti si Yezuan, kumikislap ang kanyang mga mata. Dissection Eye. Dalawang dissection ray ang lumabas mula sa mga mata ni Yezuan at tumama sa mga mata ni Luo Xia. Sa isang iglap, nahiwa ang mga mata ni Luo Xia, nanlabo ang kanyang paningin. Hindi inaasahan ni Luo Xia na ang mga mata ni Yezuan ay makakasakit ng mga tao. Agad siyang nabulag. Bagamat maaari niyang gamitin ang mga kayamanan ng langit at lupa upang ayusin ito, nagkaroon ba siya ng oras? Left Asher Dragon Claws, 6th move ng 8 moves, 6 Dragon Circle. Bam! Pinalipad si Luo Xia. Isang malaking tipak ng laman ng nap unit sa kanyang kanang balikat, tumutulo ang dugo. Anak, papatayin kita. Napaungal si Luo Xia sa langit. Siya ay nasa ethereal opening realm, ngunit siya ay nabulag ni Yezuan at nasugatan ang kanyang balikat. Umakyat ang galit niya sa sukdulan. Gayunpaman, tulad ng kanyang pagpapatatag sa kanyang sarili, siya ay napapaligiran ng isang itim na masa ng mga anino. Pinalibutan siya ng Lightning Blade Mantis, Poisonous Wasp King, 100 Flower Butterfly, Blue Thread Snake, at Bloodthirsty Mosquito. Bagamat si Luo Xia ay nasa ethereal opening realm, pinananatili siyang abala ni Yezuan at Wei Zhenchen.
Hindi nagtagal, sumipsip ang kanyang dugo. Kasabay nito ang pagpasok ng lason sa kanyang katawan at sa isang kisap mata ay nabawasan siya sa wala. Kuya, nang makita si Luo Xia sa ganoong kalagayan, agad na umungal si Luo Xia at tumakbo palapit sa kanya. Sa tingin mo Male iligtas mo siya. Ang mga mata ni Ye Zuan ay kumislap, at inabot niya muli ang kanyang kaliwang kamay. Left Asher Dragon Claws, 7th move of the 8 moves, Divine Dragon swings its tail. Ang ikapitong Golden Heavenly Dragon ay nagkatawang tao at hinampas ang gininto ang buntot nito sa Rakshasa. Magwala ka, gumamit din si Luo Xia ng The Urge, at bumuo ang ikapitong gintong dragon. Gayunpaman, ang ikapitong gintong dragon na ito ay binili si Ye Zuan ng ilang panahon. Left Asher Dragon Claws, 8th move ng 8 moves, Leaderless Dragons. Sa pagkakataong ito, 2 gintong Celestial Dragon ang nabuo. May kabuuang 8 gintong Celestial Dragon ang umatake sa Luo Xia. Sa sandaling ito, ang lakas ng kaluluwa ni Ye Zuan ay nasa tuktok nito. Kung tutusin, 10 segundo pa lang mula nang talunin niya si Mo Xiaoye. May bisa pa rin ang Eye of Charm ni Luo Luo. 10,000 Demon Fist, maghiwa-hiwalay. Galit na umungal ang Rakshasa at itinapon ang isang itim na anino ng kamao, na nabasag ang 3 gintong makalangit na dragon. Gayunpaman, napapaligiran din siya ng natitirang 5 Golden Heavenly Dragon. Paghiwalayin sila, kaagad na nag-utos si Ye Zuan sa grupong ito ng mga kakaibang hayop. Flop, isang muffled sound ang umalangaw. Nilingan niya ang kanyang ulo upang tingnan at nalaman niyang patay na ang nakamaskara na mamamatay tao, si Luo Xia. Ang kanyang walang ulo na bangkay ay nahulog sa dagat ng mga baging. Damaloy ang dugo at umagos pababa. Ang Lightning Blade Mantis ang pumutol sa ulo ng Asura Demon. Ito ay isang uri ng mantis na napakabilis. Bagamat hindi ito heaven-reaching beast at maituturing lamang na isang uri ng mutated beast, bawat isa sa kanila ay may lakas na maihahambing sa ika-9 na antas ng Manifestation Realm. Ngayon, isa sa 2 dakilang eksperto sa Nether Passage Realm, si Luo Xia, ay nahulog, at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Luo Xia, ay malamang na hindi malayo sa kamatayan. Kuya, nang makitang patay na ang kanyang nakatatandang kapatid, labis na nabalisa si Luo Xia kaya namula ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Ye Zuan at galit na sumigaw, "Who the hell are you? Mahalaga ba kung sino ako?" Malamig na tugon ni Ye Zuan, pagkatapos ay agad na umatake muli. Di nagtagal, sa ilalim ng pincer attack niya at ng mga kakaibang hayop, natalo rin si Luo Xia. Puno ng mga sugat ang kanyang katawan. Ang kanyang kakanyahan ng dugo ay sinipsip, at ang lason ay sumalakay sa kanyang katawan. Sa pagpigil sa kanya ni Ye Zuan at Wei Zhenchen, si Luo Xia ay naging bangkay sa huli. 2 eksperto sa Nether Passage Realm ang pagod na pagod. Bagamat nawalan tayo ng 2,000 kakaibang hayop, napakabilis na dumami ang mga kakaibang hayop. Dapat nating mapunan muli ang mga ito sa lalong madaling panahon. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili habang pinaikit ang kanyang mga mata. Kung kailangan niyang harapin ang isang eksperto sa Nether Passage Realm mag-isa, maaari niyang labanan ang mga ito gamit ang 8-power stretching claws ng Left Asher Dragon. Gayunpaman, kung haharapin niya ang 2 eksperto sa Nether Passage Realm, magagamit lang niya ang 10,000 Ancestral Swords para bitag muna ang isa sa kanila. Mabilis na tumawid si Ye Zuan at iniligpit ang Universe Ring ng 2. Bagamat narito ang 2 upang magsanay, marami pa ring magagandang bagay sa Universe Rings, kabilang ang higit sa 100 Inner Demon Pills. Sa kasamaang palad, ang City Lord ng Thunder Lustre City ay pinatay ni Mo Xiaoye. Ang mga bagay sa kanyang Universe Ring ay malamang na kinuha ni Mo Xiaoye. Inner Demon Pills. Bagamat hindi nila direktang madaragdagan ang lakas ng kaluluwa ng isang tao pagkatapos magpino, maaari nilang linisin ang kaluluwa ng isang tao, mapabuti ang estado ng pag-iisip, at burahin ang mga panloob na demonyo. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili habang nilulunok niya ang lahat. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa ika-9 na antas ng Manifestation Realm. Isang system notification ang tumunog, at ang aura ni Ye Zuan ay tumaas. Sa wakas ay nakapasok na siya sa ika-9 na antas ng Manifestation Realm. Bagamat nakalusot na ako sa ika-9 na antas ng Manifestation Realm,
hindi ko pa naaabot ang rurok ng ika-9 na antas. Iniisip ko kung kailangan ko ng isang breakthrough item para sa tagumpay na ito. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili habang binawi niya ang kanyang atensyon. Ngayon, may kakayahan na siyang patayin si Mo Xiaoye. Hanggat si Mo Xiaoye ay nang ahas na lumitaw, tiyak na papatayin niya ito at tatapusin ang kanyang misyon sa paghihiganti. Gayunpaman, siya ay labis na kinabahan dahil si Mo Xiaoye ay isang reincarnator kung tutuusin. Hindi siya magiging ganoon kadaling pumatay. Kung sakali, pinakilos ni Yezuan ang lahat ng kakaibang hayop at naglagay ng hindi matatakasan na lambat sa pasukan ng Lost Forest. Ang pagpatay kay Mo Xiaoye at pagkumpleto ng misyon sa paghihiganti ay magbibigay sa kanya ng 3 DevR point. 3 DevR point ang maaaring tumaas ng husto ang kanyang lakas. Kailangang mamatay si Mo Xiaoye. Gayunpaman, pagkatapos maghintay ng mahabang panahon, hindi nakita ni Yezuan ang figure ni Mo Xiaoye. Anong nangyayari? Hinulaan ba niya na haharangan ko siya sa daan? Napataas ang kilay ni Yezuan nang bigla niyang naisip ang bagay na ito. Alam ni Mo Xiaoye na nasa kanya ang Eye of the Void, kaya maaaring hindi siya umalis sa Lost Forest. Hindi maganda. Ang ekspresyon ni Yezuan ay lubhang nagbago. Nagmamadali niyang sinira ang kawalan at bumalik. Nalaman niya na may kaina-hinalang daanan sa ilalim ng dagat ng mga baging na ginawa ni Mo Xiaoye. Damn it, nakatakas talaga si Mo Xiaoye. Nagmura si Yezuan sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na babalik si Mo Xiaoye at aalis sa ilalim ng lupa. Kahit na ang mga guho ng 1003 sect ay protektado ng isang formation, si Mo Xiaoye ay isang reincarnator na nabuhay ng libu-libong taon sa kanyang nakaraang buhay. Paano siya madaling makulong? Sa sandaling ito, hindi alam ni Yezuan kung gaano katagal umalis si Mo Xiaoye. Ngunit alang-alang sa misyon ng paghihiganti, natural na kailangan niyang habulin siya. Wei Zhenchen, sundan mo ang landas na ito at hanapin siya. Kaagad na ipinadala ni Yezuan si Wei Zhenchen. Inaasahan lang niya na hindi pa nakakalayo si Mo Xiaoye. Agad na naging drilling machine si Wei Zhenchen at pinalawak ang daanan. Sinundan siya ni Yezuan. Hindi nagtagal, umalis sila sa mga guho ng 1003 sect at nakarating sa lupa. Gayunpaman, walang bakas ng Mo Xiaoye. F***6, I finally managed to catch him, but he actually escaped. I don't know when the next time we meet, and what realm he is in. Pakiramdam ni Yezuan ay walang magawa sa kanyang puso. Kabanata 1144. Pagkatapos magmuni-muni sa lupa saglit, bumalik si Yezuan sa mga guho ng 1003 sect. Bagamat hindi niya naabutan si Mo Zuyi, medyo marami pa rin ang mga tao sa mga guho ng 1003 sect. Hanggat kaya niya silang kontrolin, magiging kanya ang Luoxia City at Thunderlight City. Nang bumalik siya sa pasukan ng Lost Forest, isang tao ang nagkataong lumabas sa Lost Forest. Ang taong ito ay anak ng City Lord ng Thunderlight City, si Lei Long. Ama, nang lumabas si Lei Long sa Lost Forest, nakita niya ang bangkay ni Lei Guang at agad na sumugod. Mabilis ding lumapit si Yezuan at sinabing, Lei Long, alam ko kung sino ang pumatay sa iyong ama. Huwag kang mag-alala, ipaghihiganti ko ang iyong ama. Nang marinig ito, itinaas ni Lei Long ang kanyang ulo at nahulog sa panloloko ni Yezuan. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Tumunog ang system notification. Dahil patay na ang City Lord ng Thunderlight City, si Lei Long ang susunod na City Lord. Ngayong kontrolado na siya ni Yezuan, ito ay katumbas ng pagkontrol sa Thunderlight City. Guro, kailangan mong ipaghiganti ang aking ama. Ang mga mata ni Lei Long ay kumikinang sa luha. Sige, tumango si Yezuan at agad na nagtayo ng grupo ng mga mutated beast sa labas ng Lost Forest. Pagkatapos ay sinira niya ang kawalan at bumalik sa pasukan ng mga guho ng 1003 sect. Susunod, kokontrolin niya ang lahat ng tao sa mga guho ng 1003 sect. Sa panig ng Thunderlight City, mayroong 15 tao ang pumasok sa mga guho ng 1003 sect. Sa kanila, mayroong isang eksperto sa Ethereal Realm at 5 eksperto sa Manifestation Realm sa ika-9 na antas. Ang Rexosa City ay halos pareho, ngunit ngayon ay may karagdagang pangkat ng mga assassin na tinatawag na Underworld. Makalipas ang mahigit
Isang oras, kontrolado ni Yezuan ang karamihan sa mga eksperto sa manifestation realm ng ika-9 na antas. Eksaktong 10 sila. Para naman sa natitirang ika-8 antas na mga eksperto sa manifestation realm sa Rexosa City. Matapos makita ang bangkay ni Rexosa, lahat sila ay nagsumite kay Yezuan. Iniligtas din ito si Yezuan ng maraming problema para sa Eye of Control. Sa mga guho ng Thousand Tree Sect, ang pinakamahalagang bagay ay ang namamatay na Heavenly Treasure Tree. Walang ibang mga kayamanan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, si Yezuan ay nakinabang ng malaki. Inilabas niya ang lahat sa ilalim ng lupa at hiniling kay Leilong na ipatawag ang ika-9 na antas ng Manifestation Realm na may 2 ulo na lumilipad na dragon. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Kinokontrol din ni Yezuan ang double-headed flying dragon at pinadala nito ang lahat pabalik sa Rexosa City. Marami pa ring magagandang item sa Rexosa City, at mayroon pa ring 9th level na expert ng Manifestation Realm na natitira sa City Lord's Estate. Ang taong ito ay natural na hindi makakatakas mula sa masasamang hawak ni Yezuan. Ninakawan ni Yezuan ang City Lord Manor ng Luoxia City at ang 4 na dakilang angkan. Nakakuha siya ng napakaraming magagandang bagay, kabilang ang higit sa 100 Heart Devil Pills. Leilong, mula ngayon, ikaw na rin ang City Lord ng Luoxia City. Ang Luoxia City ay nasa ilalim mo na ngayon. Sabi ni Yezuan kay Leilong. Oo, guru, magalang na sabi ni Leilong. Kasunod nito, pinunit ni Yezuan ang kawalan at bumalik sa Lightning Lustre City. Dinambong din niya ang Lightning Lustre City Castellan Mansion at ang 3 malalaking pamilya. Pagkatapos, naabot niya ang rurok ng ika-9 na antas ng Wanxiang Realm. Ding! Naabot na ng host ang rurok ng Manifestation Realm. Nag-prompt ang system. Ang tuktok ng Manifestation Realm ay isang hakbang lamang ang layo mula sa Ethereal Opening Realm. Kasabay nito, kung gusto ni Yezuan na makapasok sa Ethereal Opening Realm, kakailanganin niyang maghanda ng 500 Heart Devil Pills. Ang Heart Devil Pills kanina ay naubos na niya. Ngayon, matapos dambungin ang Rexosa City at Lightning Lustre City, 250 Pildores lamang ang kanyang nakuha. 250 Heart Devil Pills lang ang kailangan niya para makapasok sa Ethereal Opening Realm. Sa oras na iyon, ang lakas ni Yezuan ay tataas man lang ng 3 beses. Makalipas ang isang araw, naayos na ni Leilong ang lahat ng mga bagay at nagtagumpay bilang City Lord. Kasabay nito, nagtalaga rin siya ng Vice City Lord sa Rexosa City, na siya ring Manager XC. Para sa mga assassin mula sa Underworld, lahat sila ay pinatay ni Yezuan. Ang mga taong ito ay walang silbi. Kung walang sapat na upuan para sa Eye of Control sa hinaharap, ilalabas sila. Sa oras na iyon, maaari nilang banta ang Lightning Lustre City at Rexosa City. Sa sandaling ito, sa Lightning Lustre City Lord Manor. Master, alam mo ba kung sino ang pumatay sa aking ama? Hindi maiwasang magtanong ni Leilong. Bagamat nasa ilalim na siya ng kontrol ni Yezuan, hindi pinigilan ni Yezuan ang kanyang pag-iisip. Ang mamamatay tao ay tinatawag na Mo Xiaoai. Siya ay isang reincarnator. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay hindi bababa sa isang rebirth realm elite. Noong araw na iyon, pagkatapos niyang patayin ang iyong ama, inawi niya ako. Gayunpaman, hindi ko siya nagawang patayin. Panipi, habang nagsasalita si Yezuan, tumingin siya kay Lei Guang. Don't worry. If I meet him next time, ipaghihiganti ko talaga ang tatay mo. Salamat, guru. Nanginginig ang puso ni Leilong habang nagmamadaling kinuyam ang kanyang mga kamao at nagpasalamat sa kanya. Hindi sa nag-alinlangan siya sa lakas ni Yezuan, ngunit, ang background ng mamamatay tao ay masyadong malaki. Isang reincarnator. Ang pumatay sa kanyang ama ay talagang isang reincarnator. Pagkatapos, ang pagkamatay ng kanyang ama ay hindi makatarungan. Ang usapin ng mga guho ng Thousand Tree Sect ay natapos na. Hiniling din ni Yezuan kay Leilong at Manager XC na mag-issue ng warrant para sa pag-aresto kay Mo Xiaoai. Gayunpaman, inakala ni Yezuan na hindi ito magkakaroon ng anumang epekto. Kaya naman, nagpasya siyang personal na maghanap sa paligid at kumuha ng mga Pildores ng demonyo. Umalis si Yezuan sa Thunderlight City at naghanda para hanapin si Mo Xiaoai.
Hindi siya maaaring maging mas pamilyar sa aura ni Mo Xiaoye. Hanggat lumitaw si Mo Xiaoye sa saklaw ng kanyang pananaw, tiyak na mararamdaman niya ito. Sa oras na iyon, ito na ang oras ng pagkamatay ni Mo Xiaoye. Pagkatapos ng isang araw ng pag-aalaga ng Wood Spirit sa planting space, ang Heavenly Treasure Tree ay lumaki ng mahigit 10 metro ang taas. Higit pa rito, ito ay lumalaki sa bilis na nakikita ng mata araw-araw. Malamang, hindi magtatagal ay malalampasan ng Heavenly Treasure Tree na ito ang nasa 1,000 tree sect na guho. Si Luo Luo ay nilinang sa loob. Ang kanyang paglilinang ay umunlad ng 1,000 milya sa isang araw. Sa isang araw lang, nakapasok siya sa ikapitong antas ng Wanxiang Realm. Inakala ni Yezuan na si Luo Luo ay maaaring makapasok sa ikasyam na antas ng Wanxiang Realm sa loob ng 3 araw. Pagkatapos, maaari siyang makapasok sa Ethereal Opening Realm. Higit pa rito, ang bilis ng cultivation ni Luo Luo ay hihigit pa sa kanya sa hinaharap. Nagsimulang maghanap si Yezuan sa paligid ng Luoxia City. Paminsan-minsan, papatayin niya ang ilang halimaw at pumipili ng ilang kayamanan. Kahit na ito ay maaaring isang pag-aaksaya ng oras, si Mo Xiaoye ay kasalukuyang nasa ikapitong antas ng Wanxiang Realm, 2 antas na mas mababa sa kanya. Iyon ang pinakamagandang oras para bugbugin siya. Kung mahanap niya si Mo Xiaoye, tiyak na mamamatay si Mo Xiaoye. Para sa 3 DevR point ng revenge mission, kahit na kailangan niyang maghanap ng kalahating buwan, sulit ito. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi naging maayos gaya ng naisip niya. Matapos iwan ni Mo Xiaoye ang mga guho ng 1,000 tree sect, nawala siya ng walang bakas. Walang nakakaalam kung saan siya nagtatago. Naghanap si Yezuan sa loob ng 2 buong araw, ngunit walang resulta. Sai, mukhang hindi ko siya mahanap. Bahagyang nalungkot si Yezuan. Sa 2 araw na ito, nakapasok si Luo Luo sa ika-8 antas ng Wanxiang Realm. Sa 1 o 2 araw pa, makakarating siya sa ika-9 na antas ng Wanxiang Realm. Kaya naman, iniisip ni Yezuan, dapat ko bang mahanap si Luo Luo na umabot sa ika-9 na antas ng Wanxiang Realm? O dapat ko bang mahanap si Luo Luo na pumapasok sa Ethereal Opening Realm? Kalimutan mo na. Anyway, walang time limit ang revenge mission. Kapag naging mas malakas ako sa hinaharap at nalampasan ko si Mo Xiaoye, maghahanap ako ng malaki. Gumawa ng desisyon si Yezuan sa kanyang puso. Kabanata 1145. Ang 2 aura na ito ay talagang mga eksperto sa Nether Passage. At sila ay hindi mas mahina kaysa sa Thunderlight City Lord at Luoxia City Lord. Anong nangyayari? Bakit may 2 pang Nether Passage expert sa lugar na ito? Nagtaas ng kilay si Yezuan sa pagkalito. Sa orihinal, mayroon lamang 2 eksperto sa Nether Passage Realm sa lugar na ito, ang Luoxia City Lord at ang Thunderlight City Lord. Ang kapatid ni Luoxia, si Luoxia, ay nanggaling din sa ibang lugar. Para kay Mo Xiaoye, nakilala lang niya si Luoxia sa kanyang pagpunta sa Luoxia City. Ngayon, 2 eksperto sa Nether Passage ang biglang lumitaw. Dahil dito, medyo hindi makapaniwala si Yezuan. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Kung nahuli niya itong 2 eksperto sa Nether Passage, maaaring makakuha siya ng Heart Demon Peel. Sa oras na iyon, makakalusot siya sa Nether Passage Realm. Napakabilis, 2 figure ang pumasok sa linya ng paningin ni Yezuan. Itinuon ni Yezuan ang kanyang mga mata at natuklasan na sila ay isang lalaki at isang babae. Parehong nasa 25 taong gulang ang lalaki at babae. Ang bata-bata pa nila. Parang sa mas mataas na lugar sila nanggaling. Nang inag ang puso ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, bigla niyang nakita na sugatan ang lalaki at babae. Namumutla ang kanilang mga mukha, at tila nagmamadali. Hindi lang iyon, ngunit habang papalapit ang 2, naramdaman din ni Yezuan na ang kanilang kaharian ay malamang na hindi sa unang antas ng Nether Passage Realm, ngunit sa ika-2 antas. Mahina ang aura ng 2 taong ito dahil nasugatan sila. Tulong, may gustong pumatay sa atin. Matapos makita si Yezuan, ang babaeng nakaputi ay nagmamadaling sumigaw. Kung wala pa sila sa dulo ng kanilang lubad, hindi niya ibinuka ang kanyang bibig para humingi ng tulong. Humihingi ng tulong ko. Tahimik na tumayo si Yezuan sa pwesto, bahagyang nagulat. Ang 2 taong ito ay nasa ika-2 antas ng Nether Passage Realm,
ngunit sila ay tinutugis. Tila mas malakas ang humahabol sa kanila. Hindi, lason ang 2 taong ito. Naramdaman ni Yezuan na may mali. Habang gulat na gulat pa ay nilapitan na siya ng 2. Kasabay nito, may nakita rin siyang figure sa likod nilang 2. Ang ikalawang antas ng Nether Passage Realm. Ang humahabol ay isang lalaking nakasuot ng itim sa ikalawang antas ng Nether Passage Realm. Ako ay isang disipulo ng Heavenly Thunder Hall, Ling Xiao. Nilason ako ng isang taksil sa likod ko, at nasugatan ako ng husto. Kung mayroon kang antidote, mababayaran kita ng malaki. Nagmamadaling sigaw ng binata na hinahabol. Nakita niya na si Yezuan ay nasa ika-9 na antas lamang ng Manifestation Realm. Magkatrabaho man sila, hindi nila matatalo ang humahabol sa likod nila. Nalason talaga siya. Nag-isip sandali si Yezuan, pagkatapos ay kumuha ng 2 heavenly treasures mula sa devouring space at itinapon ang mga ito. Isa ito sa mga ani ng planting space nitong mga nakaraang araw. Isa itong antidote type heaven and earth treasure na hindi mabibili sa lugar na ito. Brat, ang lakas ng loob mo. Galit na sigaw ng humahabol na nakasuot ng itim na damit. Hindi naging madali para sa kanya na lasunin ang mga ito. Kung nakuha ni Ling Xiao at ng 2 pa ang clear tea grass, bagamat ang lason ay hindi ganap na maneutralize, ito ay maneutralize man lang ng 1/3. Sa oras na iyon, tataas ng 10 hanggang 20% ang lakas ng pakikipaglaban ni Ling Xiao at ng 2 pa. Lumiwanag ang mga mata ni Ling Xiao nang makita niya ang 2 tangkay ng purong puting halamang gamot. Sabi niya, ito ay ang clear tea grass. Salamat, sir. Pagkatapos, kumuha siya ng cloth bag mula sa kanyang universe ring at ibinato kay Yezuan. Sir, narito ang 100 inner demon pills. Salamat. Hindi tumayo si Ling Xiao sa seremonya at direktang inihagis ito kay Yezuan. 100 inner demon pills lang ang hindi maihahambing sa kanyang buhay. Kung siya ay nahuli, tiyak na siya ay papatayin. Sa panahong iyon, ano pa ang silbi nito kahit mayaman na siya para kalabanan ang isang bansa? F***6, 100 inner demon pills. Nagulat si Yezuan. Mukhang malakas ang background ng 2 taong ito. Binigyan talaga siya ng 100 inner demon pills ng sabay-sabay. Kahit na ang clear tea grass ay napakahalaga, ang isang tangkay ay nagkakahalaga lamang ng 25 inner demon pills. Ngayon, nadouble ang presyo. Gayunpaman, ito ay naiintindihan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kritikal na sandali. Brat, nililigawan mo si kamatayan. Galit na galit ang humahabol na nakasuot ng itim na damit. Direkta siyang naglunsad ng pag-atake kay Yezuan. Mamatay ka na. Nagalit din si Yezuan. Diretso niyang itinaas ang kamay at sinuntok. Sumabog na dugo ang kamao. Bang! Nagbanggaan ang 2 true kiss na nagdulot ng mga alon ng hangin na nagpadala ng usok at alikabok na umiikot sa hangin. Nagulat si Ling Xiao at ang babae. Hindi nila inaasahan na si Yezuan, na nasa ika-9 na antas pa lang ng Manifestation Realm, ay haharangan ang pag-atake ng isang 2nd level na Nether Passage Realm martial artist. Ito ay halos isang himala. Nagkataon na natanggap na nila ang clear tea grass. Agad nila itong inubos at ginamit ang kanilang true keys para pabilisin ang refinement at detoxify ang lason. Brat, pinaghirapan kitang lasunin, at talagang naglakas loob kang i-detoxify ito. Ngayon, tiyak na mamamatay ka. Galit na galit ang humahabol na nakasuot ng itim na damit. Ang kanyang layunin ay hindi patayin si Ling Xiao at ang kanyang kapatid na si Ling Yun. Ngayong binigyan siya ni Yezuan ng 2 tangkay ng clear tea grass, pinalampas niya ang pagkakataon. Kaya, inilipat niya ang kanyang galit kay Yezuan. Mamatay ka na. Walang ibang sinabi si Yezuan. Pagkatapos ng isang pagsabog ng liwanag na lumabas mula sa kanyang mga mata, itinaas niya ang kanyang kamay at kumamo. Mata ng kaluwalhatian. Left Asher Dragon Stretching Claws, first move of the 8 powers, Seeing Dragon in the Field. Iniunat ng kaliwang Asher Dragon ang mga kuko, pangalawang paggalaw ng 8 moves, paglalaro ng kambal na dragon ang isang perlas. Iniunat ng kaliwang Asher Dragon ang mga kuko nito, pangatlong paggalaw ng 8 paggalaw, pumapatong na dragon sa langit. Inilabas ng mga gintong dragon ang kanilang mga pangil at itinaas ang kanilang mga kuko habang tinutugis nila ang humahabol na nakasuot ng itim na damit. Sa oras na lumapit ang humahabol na nakaitim na nakadamit,
nakapag-condense na si Yezuan ng 5 gintong makalangit na dragon. Kaya ito ay ang Nether Passage Divine Art. Mayroon kang ilang mga kasanayan, ngunit kailangan mo pa ring mamatay. Naikuyom ng humahabol na nakasuot ng itim ang kamao at marahas na sinaksak. Whoosh! Isang sword ray ang tumagos sa hangin, direktang tumagos sa isa sa mga gintong dragon at tumama sa balikat ni Yezuan. Gayunpaman, walang pakialam si Yezuan, dahil mabilis na gagaling ang kanyang sugat. Ang kaliwang Asher Dragon ay nag-stretch ng mga kuko nito, ika-6 na paggalaw ng 8 moves, 6 Dragon Circle. Nagpatuloy si Yezuan sa pag-atake. Sa sandaling ito, 50 Inner Demon Pills lang ang kailangan niya para makapasok sa Nether Passage Realm. Ang humahabol na ito na may itim na damit ay nasa ikalawang antas ng Nether Passage Realm. Hanggat pinatay niya siya, sapat na iyon. Brat, iniiwasan mo talaga ang dating atake sa pamamagitan ng swerte. Sa pagkakataong ito, tiyak na tutusukan ko ang ulo mo. Ang humahabol na nakasuot ng itim ay umungal at muling sinaksak gamit ang kanyang espada. Hindi maganda. Ang ekspresyon ni Ling Xiao ay lubhang nagbago. Si Yezuan ang kanilang tagapagligtas. Kung dito siya namatay, sila ang may kasalanan. Bukod dito, nakita niya na ang lakas ni Yezuan ay kahanga-hanga, at alam pa niya ang Nether Passage Divine Art. Kung magsanib puwersa sila, baka mapatay nila itong humahabol na nakaitim na damit. Ate, magsanib puwersa at pumatay. Pinutol ni Ling Xiao ang paghabol. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at tumalikod para umatake. Oo, nang marinig ito, lumingon din si Ling Yun nang walang ibang salita. Whoosh! Bang! Tinalo ni Ling Xiao ang pag-atake ng humahabol na may itim na damit sa isang suntok at nailigtas si Yezuan. How dare you turn around and come back? You're walking into a trap. Lumakas ang aura ng humahabol na nakasuot ng itim habang umaarangkada. Ngayon, 3 laban sa 1. Bagamat si Yezuan ay nasa ika-9 na antas ng Manifestation Realm, ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay hindi mas mahina kaysa sa humahabol na nakasuot ng itim. Kasama nina Ling Xiao at Ling Yun, ang humahabol na ito na may itim na damit ay tiyak na mamamatay. Left Asher Dragon Claws 8 Powers, 7th Move, Divine Dragon Swings its Tail. Kabanata 1146. Nakakainis ka, papatayin muna kita. Ang humahabol na nakasuot ng itim ay ang pinaka-nakakainis na tao. Ginamit niya ang kanyang superpower para iwasan ang pag-atake at pagkatapos ay sumugod siya kay Yezuan. Sa tingin mo ba madali akong i-bully? Si Yezuan ay labis na hindi nasisiyahan. Ikinuyom niya ang kanyang kanang kamay sa isang kamao at ang kanyang kaliwang kamay sa isang kuko. Pagsabog ng dugo kamao, Left Asher Dragon Claws, 8th Move, Leaderless Dragons. Sa isang iglap, ang 7 gintong makalangit na dragon mula noon ay nawala ng walang bakas. Sa kabilang banda, 8 gininto ang makalangit na dragon ang biglang namuo sa harap ni Yezuan, isa pa kaysa dati. Nawasak man ang naunang 7, maaari silang mabuo muli pagkatapos gamitin ang ika-8 galaw. Ang 8 gininto ang makalangit na dragon ay tumakip sa kalangitan at sumugod patungo sa humahabol na nakasuot ng itim. Kasabay nito, sina Ling Xiao at Ling Yun, na nasugatan, ay pinipigilan ang humahabol. Nasa dilema ang humahabol na nakasuot ng itim na damit. Sa huli, nagpasya siyang umatras muna. Bastard, how dare you disturb me and cause my mission to fail? Tatandaan kita, anggal sa puso niya ang humahabol na nakasuot ng itim na damit. Gayunpaman, nang tatalikod na sana siya at aalis, biglang may lumitaw na anino mula sa lupa at direktang pumasok sa kanyang hita. Swish! Isang muffled sound ang narinig. Ito ay isang mahabang espada na tumagos sa hita ng humahabol na nakasuot ng itim na damit. Ano? Laking gulat ng humahabol na nakasuot ng itim na damit. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang mahabang espada. Galing talaga sa lupa. Sino ito? Gaya ng pagkagulat niya. Swish! 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 Ang mahabang espada ay biglang nagbago. Hindi mabilang na mga spike ang tumubo at tumusok sa hita ng humahabol na nakasuot ng itim sa isang bahay pukyutan. Sa matinding sugat sa hita, nabawasan ng husto ang takbo ng humahabol na nakasuot ng itim. Kaagad, naabutan siya ng 8 gintong makalangit na dragon. What the hell is this? Magwala ka!
Malungkot ang mukha ng humahabol na nakasuot ng itim na damit. Agad niyang ginamit ang All Creations Force para basagin ang lahat ng spike ni Wei Zhenchen at bunutin ang mga ito. Gayunpaman, nang malapit na niyang putol-putol si Wei Zhenchen. Heavenly Thunder Battle Halberd. Isang Heavenly Thunder Battle Halberd ang nabuo sa kanang kamay ni Ling Xiao. Pagkatapos ay ibinato niya ito sa humahabol na nakasuot ng itim. Swish! Ang Heavenly Thunder Battle Halberd ay tumagos sa hangin. Ano? Nagdilim ang mukha ng humahabol na nakasuot ng itim na damit. Talagang nasaksihan niya ang ultimate move ng Heavenly Thunder Hall, ang Heavenly Thunder Battle Halberd. This time, siguradong patay na siya. Gusto niyang umiwas, ngunit napakabilis ng Heavenly Thunder Combat Halberd. Tumagos ito sa kanyang dibdib sa isang kisap mata. Kasabay nito, ang Heavenly Thunder ay nag-condensed mula sa Genuine Chi at ang All Creations Force ay agad na ginawang uling ang kanyang dibdib, kasama ang kanyang puso. Zizi, napatay sa isang welga ang humahabol na nakasuot ng itim na damit. Nakuryente ang kanyang katawan ng Heavenly Thunder Combat Halberd at pagkatapos ay nahulog sa lupa. Si Yezuan, na nasa hindi kalayuan, ay namangha. Ang paglipat na ito ay tila medyo nalulupig. Sa kabutihang palad, na-activate niya ang Eye of Revelation. Kung hindi, na-miss niya ito. Ding, matagumpay na nakupya ang Heavenly Thunder Halberd. Gusto mo bang matutunan ito? Nag-prompt ang system. Oo, hindi na nagsalita pa si Yezuan at agad na sumagot. Anong biro? Ang Heavenly Thunder Halberd ay isang mid-level na ethereal channeling divine ability. Ito ay isang antas na mas mataas kaysa sa 8 claws reaching out ni Zhuo Qinglong. Paanong hindi niya matutunan ang ganoong ultimate move? Sa sandaling ito, sa wakas ay nag-react si Yezuan. Nang ipahayag ni Ling Xiao ang kanyang pagkakakilanlan, sinabi niya na siya ay isang disipulo ng Heavenly Thunder Hall. Ang Heavenly Thunder Hall ay isang puwersa na 10 beses na mas malakas kaysa sa Thunder Lustre City at Rexose City. Ito ay maihahambing sa 1003 sek 1,000 taon na ang nakalilipas. Alam talaga ng Ling Xiao na ito ang pinakamataas na antas ng divine ability ng Heavenly Thunder Hall. Tila hindi mababa ang kanyang posisyon. Nang patay na ang humahabol na nakasuot ng itim, nakahinga ng maluwag sina Ling Xiao at Ling Yun. Salamat sa tulong mo. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Mabilis na ikinuyong ni Ling Xiao ang kanyang mga kamao. Yezuan, wala lang. Sagot ni Yezuan. Pagkatapos, nagmamadali siyang sumugod at kinuha ang yin at yang ring ng humahabol na nakaitim ang damit. Bagamat walang gaanong bagay sa yin at yang ring ng humahabol na nakasuot ng itim, mayroon pa ring 50 inner demon kills. Matapos lihim na itago ang karamihan sa mga bagay, ibinato niya ang yin at yang ring kay Ling Xiao. Ang taong ito ay isang assassin mula sa underworld. Bakit kanya gustong patayin? Tanong ni Yezuan. Ang divine ability na ginamit ng humahabol na nakasuot ng itim ay hindi gaanong naiiba sa kapatid ni Rexosa na si Rexosa. Kaya naman nahulaan niya na ang humahabol na nakasuot ng itim ay mula sa underworld. Siyempre, ang tanging makapagpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan ay ang token sa yin at yang ring ng humahabol na nakasuot ng itim. Ang mga assassin ng underworld ay nasa buong mundo. Tiyak na may nasaktan tayong dalawa noon pa kaya binigyan tayo ng misyon. Sumagot si Ling Xiao pagkatapos mag-isip sandali. Gayunpaman, nagsinungaling siya. Pakiramdam niya ay ayaw silang patayin ng humahabol na nakaitim ang damit. Sa halip, gusto niyang hulihin sila. Bukod dito, hindi nila sinaktan ng sinuman, kaya walang nakakaalam kung sino sila. Ang dahilan kung bakit siya nagsinungaling ay dahil minsan lang niya nakilala si Yezuan. Mas mabuting huwag ilantad ang kanyang pagkatao. Narinig kong sinabi mo na isa kang disipulo ng Heavenly Thunder Hall. Gayunpaman, narinig ko na ang core disciples lang ang maaaring matuto ng Heavenly Thunder Halberd sa Heavenly Thunder Hall, tama ba? Tanong muli ni Yezuan. Tama, tayong dalawa ay mula sa Ling family ng Heavenly Thunder Hall. Tumango si Ling Xiao. Pagkatapos, ibinato niya ang yin at yang ring kay Yezuan, at sinabing, sa pagkakataong ito, lahat ito ay salamat sa tulong ni Brother Ye. Kung hindi, mabilis kaming nahuli. Itong yin at yang ring ay dapat na sa iyo. Walang maraming bagay sa yin at yang ring dahil lahat sila ay kinuha ni Yezuan. Gayunpaman, para sa isang 9th level manifestation realm martial practitioner,
ito ay malaki pa rin ang kita. Kung gayon, maraming salamat. Column. Itinaas ni Yezuan ang kanyang mga kamao sa dalawa, pagkatapos ay naghanda na tumalikod at umalis. Nakaipon na siya ng sapat na inner demon. Pills. Nais niyang agad na makahanap ng isang tahimik na lugar upang makapasok sa ethereal opening realm. Bagamat maaari niyang agad na makapasok at makontrol ang dalawang pangunahing disipulong ito ng Heavenly Thunder Hall, ang Heavenly Thunder Hall ay hindi mahina. Kung ang dalawang taong ito ay may isang uri ng paraan ng komunikasyon, kung gayon siya ay magiging isang daga na tumatawid sa kalye. Kaya, nagpasya siyang sumuko at huwag gumawa ng isang kaaway sa labas ng Heavenly Thunder Hall. Kuya Ye, pakihintay. Nagkatinginan sina Ling Xiao at Ling Yun at sumigaw. Ano? Inikot ni Yezuan ang kanyang ulo sa pagtataka. Dahil hindi pa ako nakakapasok sa ethereal opening realm, nakakalaban na ni Brother Ye ang mga eksperto sa ikalawang antas ng ethereal opening realm. Sa makatuwid, ako, si Ling Xiao, ay kumakatawan sa Heavenly Thunder Hall para imbitahan si Brother Ye na sumama sa amin. Mataimtim na sinabi ni Ling Xiao. Oh, iimbitahan akong sumali. Panipi, medyo nabigla si Yezuan habang nagtanong, kung sasali ako, anong mga benepisyo ang makukuha ko? Sa talento ni Brother Ye, basta't makapasok ka sa ethereal opening realm, magagawa mong maging isang pangunahing disipulo ng ating Heavenly Thunder Hall at tamasahin ang mga benepisyo. Gayun din, magkakaroon ka ng mga kwalifikasyon upang makipagkumpetensya para sa isang pwesto upang makapasok sa Heavenly Thunder Forbidden Grounds, sagot ni Ling Xiao. Ano ang Heavenly Thunder Forbidden Grounds? Tanong ulit ni Yezuan. Ang mga pangunahing disipulo at kung ano-ano pa ay hindi talaga mahalaga. Ang mga benepisyong iyon ay hindi maihahambing sa kung ano ang maaari niyang makuha mula sa paggala sa labas ng mundo. Gayunpaman, ang Heavenly Thunder Forbidden Grounds na ito ay tila may ilang background. Mga bawal na ground ng langit na kulog. Nakatagpo din ni Yezuan ang pangalang ito sa Blood Rock Continent. Iyon ay Thunder Island sa Chaotic Astral Sea, kung saan naroon ang legacy ng Wind Thunder Emperor. Kabanata 1147, Kuya Ye, hindi mo alam. Nakataas ang kanyang makapal na kilay, ipinaliwanag ni Ling Xiao, ang Forbidden Heavenly Thunder Grounds ay isang malaking treasure ground ng ating Heavenly Thunder Hall. Ang makalangit na kulog doon ay maaaring magpainit ng katawan at kaluluwa. Ang bawat hampas ng makalangit na kulog ay katumbas ng ilang inner demon pills. Kung mas matitiis ng isa, mas mataas ang antas ng temperament. Alam mo rin na hanggat malakas ang kaluluwa ng isang tao, mas mabilis din ang paglilinang sa hinaharap. Eksaktong para sa Forbidden Heavenly Thunder Grounds na kaming magkakapatid ay bumalik sa Heavenly Thunder Hall, naghahanda na makapasok sa ikatlong antas ng Nether Passage Stage. Panipi, sa kabila ng mga hampas ng makalangit na kulog, pagkatapos ay pinapalamig ang katawan at kaluluwa. Naningkit ang mga mata ni Yezuan, biglang naging interesado. Ang kanyang paraan ng paglusot ay iba sa iba, ngunit mabisa pa rin ito sa pagpapalamig ng katawan at kaluluwa. Ang lakas ng kanyang kaluluwa ay higit pa kaysa sa average na ika-9 na antas ng yugto ng manifestasyon, marahil ay maihahambing sa unang antas ng mga eksperto sa Nether Passage. Kung ito ay ibinaba sa Forbidden Heavenly Thunder Grounds, maaari pa itong tumaas sa ikalawang antas ng yugto ng manifestasyon. Not bad, good, sasali ako. Agad na tumango si Yezuan. Sumama rin siya sa City Lord Manor ng Thunderlight City kanina. Parang hindi naman siya nangangailangan ng pera. Kung siya ay lumaki sa hinaharap, maaari siyang umalis kaagad. Nang marinig ang tugon ni Yezuan, nagpalitan ng tingin sina Ling Xiao at Ling Yun, nakangiti. Sa pagkakataong ito, hindi lamang nila naiwasan ang panganib, nagawa pa nilang kumuha ng isang batang henyo. Talagang kumita sila, habang ang dalawang magkapatid ay halos kasing edad ni Yezuan, dalawang antas din na mas mataas kaysa kay Yezuan. Noong sila ay nasa ika-9 na antas ng yugto ng manifestasyon, hindi pa nila nagawang talunin ang isang eksperto sa unang antas ng Nether Passage, lalo pa ang isang elite na eksperto sa ikalawang antas ng Nether Passage. Kung makalusot si Yezuan sa kanilang antas, tiyak na maraming beses siyang mas malakas kaysa sa kanila. Welcome! Pamilya na tayo simula ngayon. Ngumisi si Ling Xiao, na nagsasabing, bumalik tayo sa Heavenly Thunder Hall.
Magsisimula na ang paglilitis sa Forbidden Heavenly Thunder Grounds. Okay, tumango si Yezuan bago sumunod sa kanila. Iniisip niya na pagkatapos maging isang pangunahing disipulo, matututunan niya ang Heavenly Thunder Halberd. Sa oras na iyon, magagamit niya ito ng lihay timo. Gayunpaman, ang paglalakbay pabalik sa Heavenly Thunder Hall sa pagkakataong ito ay hindi mapayapa. Yezuan, ang lason sa loob ng ating mga katawan ay hindi pa ganap na nalilinis. Kaya't nais nating humanap muna ng lugar para maalis ang lason bago bumalik sa Heavenly Thunder Hall. Habang nasa daan, sinabi ni Ling Xiao kay Yezuan, "Sige, paprotektahan kita." Tumango si Yezuan. Nakahanap agad silang tatlo ng bundok at naglagay ng aura isolating array formation para itago ang kanilang mga sarili. Pagkatapos, sinimulang i-detoxify ng magkapatid ang lason. Para naman kay Yezuan, maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito para makalusot. Ding! Uminom na ang host ng 500 inner demon pills. Ding! Nakapasok na ang host sa unang antas ng Nether Passage Realm. Dalawang system notification ang tumunog habang ang aura ni Yezuan ay tumataas. Ang paglusot mula sa Manifestation Realm hanggang sa Nether Passage Realm ay hindi nagpapataas ng kanyang pisikal na katawan, ngunit ang lakas ng kanyang kaluluwa ay damable. Tinansya ni Yezuan na ang kanyang kasalukuyang lakas sa pakikipaglaban ay 3 beses kaysa dati. Kahit na magsanib puwersa sina Ling Xiao at Ling Yun, hindi sila ang kakampi niya. Ngayong si Mo Xiaoyi ay nagtatago, maaari niyang gamitin ang impluensya ng Heavenly Thunder Hall para maglagay ng bounty kay Mo Xiaoyi. Ito ang isa pang dahilan kung bakit siya nagpunta sa Heavenly Thunder Hall. Makalipas ang kalahating araw, umalis sa pag-iisa sina Ling Xiao at Ling Yun, nalinis din ang lason sa kanilang mga katawan. Lahat ito ay salamat kay Yezuan. Kung hindi dahil sa 2 tangkay ng clear tea grass na ibinigay sa kanila ni Yezuan, hindi nila ma-detoxify ang lason, at maaaring nahuli pa ng mga humahabol na iyon na nakasuot ng itim na damit. Nang lumabas si Ling Xiao sa kuweba, naramdaman niyang may mali dahil hindi niya maiwasang magpakawala ng naguguluhan na tunog. Nether Passage Realm. Naramdaman din ito ni Ling Yun habang siya ay sumisigaw sa gulat. Sa loob lamang ng kalahating araw, si Yezuan ay talagang nakalusot mula sa Manifestation Realm hanggang sa Nether Passage Realm. Siya ay talagang isang henyo. Naabot ko ang rurok ng Manifestation Realm kalahating araw na ang nakalipas, paliwanag ni Yezuan. Kaya ganyan, mukhang siguradong bagay na ang pagkakaroon ni Yezuan ng slot, ngumiti si Ling Xiao. Siya at si Ling Yun ay mga miyembro ng Ling family ng Heavenly Thunder Hall. Kaya, hindi na nila kailangang makipagkumpetensya para sa isang puwang dahil maaari silang direktang makapasok sa Heavenly Thunder Forbidden Land upang sugpuin ang makalangit na kulog. Samantala, si Yezuan ay isang tagalabas. Kaya, kinailangan siyang masuri kasama ng iba pang mga tagalabas. Ngayon na matagumpay na na-detox ng magkapatid na Ling ang lason at nakalusot na rin si Yezuan, maaari na silang magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Sa kanilang bilis, dapat ay maabot nila ang Heavenly Thunder Hall sa loob ng 2 araw. Gayunpaman, nang sila ay lilipat na. Teka, biglang may naramdaman si Yezuan habang nagmamadali siyang tumawag sa kanilang dalawa. Ano ito? Medyo kakaibang kumurap si Ling Yun. May 2 eksperto sa ikalawang antas ng Nether Passage Realm na paparating, sagot ni Yezuan. Ano? Laking gulat ng magkapatid na Ling. Pareho silang nasa ikalawang antas ng Nether Passage Realm habang si Yezuan ay katatapos lang pumasok. Kung hindi nila ito natuklasan, paano ito natuklasan ni Yezuan? Gayunpaman, ang hindi nila alam ay ang saklaw ng Eye of Perception ni Yezuan ay 3 beses na mas malaki kaysa sa kanyang espiritual na kahulugan. Napakabilis, naramdaman din ito ng magkapatid na Ling. Clap clap clap. Nagmamadaling yabag ang umalangaw sa kanilang harapan habang ang 2 figure ay pumasok sa paningin ng trio ni Yezuan. Ang mga bagong dating ay parehong lalaking nakasuot ng itim. Mga assassin mula sa underworld na naman. Nakakunot ang noo ni Ling Xiao habang bumubulong sa sarili. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay lubos na nakaka-relax. Dati, hinabol siya at binugbog dahil nalason siya. Ngayong gumaling na ang lason at gumaling na ang kanyang mga sugat, paano siya matatakot sa mga ito? Ang mga assassin ay bihasa sa pagtatago at pagsubaybay.
Hinabol nila ang trio ni Yezuan batay sa kanilang mga yapak. Gayunpaman, hindi pa rin maintindihan ni Ling Xiao kung bakit may magbabayad para sa kanyang buhay. Mga assassin na naman kayo. Sino ba talaga ang kumikalaban sa Heavenly Thunder Hall Ku? Hindi naiwasang magtanong ni Ling Xiao. We're not very sure about that. Since you've encountered me, please allow yourself to be captured. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin na walang awa. Sabi ng lalaking mahaba ang buhok ng dalawang assassin. Ang misyon mo ay hulihin kami, hindi patayin. Kinaikit ni Ling Xiao ang kanyang mga mata habang nagtanong muli. So what if it is? Malamig na ngumuso ang payat na lalaki. Kailan nagkaroon ng misyon ang Underworld na manghuli ng mga tao? How strange. Hindi napigilan ni Ling Yun ang pag-ungol sa sarili. Ang Underworld ay palaging naglalabas ng mga misyon na pumatay ng mga tao. Ngayon, gayunpaman, mayroon talagang isang misyon upang makuha ang mga tao. Ito ay talagang bihira, nais kaya ng employer na personal na kumilos. You don't have to worry about this. Anyway, napakataas ng mission rewards mo kaya natutokso tayo, malamig na sabi ng mahabang buhok habang mahigpit na hawak ang lumsword sa kamay. Mayroong talagang dalawang uri ng mga assassin. Ang isa ay maghintay ng pagkakataong pumatay, habang ang isa ay direktang kumilos. Ang dalawang ito ay malinaw na ang pangalawang uri. Hindi gaanong inisip ng dalawang ito ang unang antas ng yugto ng Nether Passage na si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, madali nilang mapatay ang isang buhay na tulad ni Yezuan. Itinuon nila ang kanilang atensyon kina Ling Xiao at Ling Yun. Ang magkakapatid na ito ay maaaring ituring na mga first-rate na henyo sa Heavenly Thunder Hall. Hindi nila kayang maging pabaya kahit kaunti. Kabanata 1148, dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Galit na umungal si Ling Xiao, humabol sa kamay. Samantala, nag-awit ng espada si Ling Yun, na sumusunod sa likuran ni Ling Xiao. Para kay Yezuan, dahil sumali na siya sa Heavenly Thunder Hall, natural na kailangan niyang tumulong. Dahil ang kanyang cultivation base ay mas mababa kaysa sa grupo ni Ling Xiao, siya ay palihim na lumipat sa gilid, dahilan upang isipin nila na sinusubukan niyang tumakas. Hindi siya gaanong pinansin ng dalawang assassin dahil direktang lumaban sila ng one-on-one kina Ling Xiao at Ling Yun. Mata ng kaluwalhatian. Iniwan ang Asher Dragon na nag-uunat ng 8 paninindigan. Ngayon, biglang umatake si Yezuan. Maraming gininto ang makalangit na dragon ang lumitaw, na humahampas sa mahabang buhok na lalaki na kasalukuyang nakikipaglaban kay Ling Yun. Ano? Ang mahabang buhok na lalaki ay nagulat nang lumingon siya upang matuklasan ang ilang gintong makalangit na mga dragon na umaatake sa kanya. Ngayon lang niya napagtanto na minamaliit niya si Yezuan. Brat, hadlang ka, mamatay ka. Ang mahabang buhok na lalaki ay nagsaksak gamit ang kanyang espada, isang malamig na itim na guhit ng liwanag na tumagos sa hangin, tumagos sa mga gintong makalangit na dragon bago bumaril patungo kay Yezuan. Ingat! Nagmamadaling umungol si Ling Yun, ngunit huli na ang lahat. Ang balikat ni Yezuan ay tinusok muli, ngunit ito ay gumaling sa isang nakikitang bilis sa susunod na sandali. You dare injure me. Mamatay. Si Yezuan ay hindi man lang mapakali na umiwas ngayon habang siya ay umuungal. Natagpuan ang kanyang ikapitong gintong makalangit na dragon. Iniwan ang Asher Dragon na nag-uunat ng 8 paninindigan, ikapitong paninindigan, inindayog ng Divine Dragon ang buntot nito. Isang napakalaking gininto ang buntot ng dragon ang bumalot sa mahabang buhok na lalaki. Nagdilim ang ekspresyon ng mahabang buhok na lalaki habang umiiwas sa pag-atake gamit ang kanyang diskarte sa paggalaw. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nakita niya si Ling Yun na nag-condense ng Heavenly Thunder Battle Halberd. Hindi maganda. Malaking pagbabago ang ekspresyon ng mahabang buhok na lalaki habang nagmamadaling umatras. Ang kapangyarihan nitong Heavenly Thunder Battle Halberd ay hindi niya kayang tiisin. Gayunpaman, hindi itinapon ni Ling Yun ang Heavenly Thunder Battle Halberd sa kanyang kamay, sa halip ay sinaksak ito sa lupa ng marahas. ZZ. Ang makalangit na kulog ay bumaril patungo sa mahabang buhok na parang ahas na gumagapang. Hindi nakaiwas sa oras, nataman ang kanyang kanang paa, na agad na naging uling. Ang kanyang kanang paa ay baldado. Mamatay. Ginamit ni Yezuan ang pagkakataong ito para magmadaling isagawa ang huling paninindigan ng kaliwang Asher Dragon na nag-stretching ng 8 stances,
leaderless dragons. Ang 8 ginintoang makalangit na dragon ay sumugod lahat patungo sa mahabang buhok na lalaki. Rip, 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 napapaligiran ang mahabang buhok. Pagkatapos, pinunit siya ng 8 gintong makalangit na dragon at namatay. Hindi maganda, fair na. Sa kabilang banda, ang payat at mahinang lalaki na nakikipaglaban kay Ling Xiao ay agad na tumalikod at tumakbo nang makita niyang namatay ang kanyang kasama. Huli na para tumakbo ngayon. Ginamit ni Ling Xiao ang kanyang genuine chi at all creation strength para bumuo ng Heavenly Thunder Halberd. Hinagis niya ito sa likod ng payat. Swish! Ang Heavenly Thunder Halberd ay tumusok sa hangin. Inikat ng payat na lalaki ang kanyang ulo at mabilis na naiwasan ang Heavenly Thunder Battle Halberd. Gayunpaman, nang dumaan ang Heavenly Thunder Battle Halberd sa katawan ng payat na lalaki. Pagsabog ng langit na kulog. Gumawa si Ling Xiao ng hand seal, at sa susunod na sandali, sumabog ang Heavenly Thunder Combat Halberd. Kumikislap ang kidlat, at sa isang boom, ang payat na lalaki ay nakuryente sa isang sunog na bangkay. Sa di kalayuan, hindi napigilan ni Yezuan na lumunok. Kaya ang Heavenly Thunder Combat Halberd ay maaaring gamitin ng ganito. Marami akong natutunan, napaisip siya. Kasabay nito, lihim din niyang kabisado ang dalawang gamit na ito. Ang Heavenly Thunder Combat Halberd ay isang mid-level na ethereal opening mystic ability. Para kina Ling Xiao at Ling Yun, na parehong nasa ikalawang antas ng ethereal opening realm, ito ay lubhang nakakapagod. Kahit nasa kanilang peak, maaari lamang nilang gamitin ito ng 2 beses. Para kay Yezuan, ang paggamit nito minsan ay malamang na maubos ang kanyang tunay na chi. Sa makatuwid, maaari lamang niya itong gamitin bilang isang trump card. Hindi niya ito magagamit tulad ng 8 stances ng Left Asher Dragon. Mabilis na lumapit sina Ling Xiao at Ling Yun at hinubad ang yin at yang ring ng 2 assassin. Kuya, tingnan mo ito. Kinuha ni Ling Yun ang 2 larawan ng mga ito mula sa yin at yang ring. Kasabay nito, ang mga libro ng misyon ng 2 mamamatay tao ay nasa yin at yang ring din. Kunin ang mga pangunahing disipulo ng Heavenly Thunder Hall, sina Ling Xiao at Ling Yun. Dapat silang mabuhay. Ang mga makakatapos sa misyon ay gagantimpalaan ng 20,000 Inner Demon Pills. Matapos itong basahin ni Ling Xiao ng malakas, ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. 20,000 Inner Demon Pills. Ito ay talagang isang malaking gantimpala. Ang 20,000 Inner Demon Pills ay maaari nang lumikha ng ilang ikatlong antas na eksperto sa Manifestation Realm. 2 lang silang eksperto sa Manifestation Realm sa ikalawang antas. Bakit nagkaroon ng ganoong kataas na presyo? Sino ba talaga ang gustong hulihin tayo? Tanong ni Ling Yun, nalilito. Sa ganoong kataas na presyo, natatakot ako na kahit ang mga eksperto sa Nether Passage sa ikatlong antas ay may lilipat, o maging ang mga eksperto sa Nether Passage sa ika-4 na antas. Kailangan nating bumalik sa lalong madaling panahon at magpadala si Itay ng mga tao upang mag-imbestiga. Sabi ni Ling Xiao na may malungkot na ekspresyon. Hindi pa rin nila maintindihan kung anong klaseng tao ang na-provoke nila. Gayunpaman, ang pinakakagyat na bagay ay ang pag-iwas sa mga mamamatay tao sa Underworld at bumalik sa Heavenly Thunder Hall. Si Yezuan ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Naramdaman lang niya na ang nag-issue ng misyon ay dapat ay isang taong minsang nagalit ni Ling Xiao, o isang kaaway ng Heavenly Thunder Hall. Dahil napakataas ng reward sa misyon nina Ling Xiao at Ling Yun, maaaring makaakit ito ng mga eksperto sa ikatlong antas ng Nether Passage. Sa oras na iyon, makakakuha din siya ng bahagi nito. Gayunpaman, wala silang paraan ng pakikitungo sa mga eksperto sa ika-4 na antas ng Nether Passage. Kaya, maaari lamang nilang ipagdasal na hindi sila makatagpo. Pagkatapos ipamahagi ang mga reward, muling nagmadaling pumunta ang 3 ni Yezuan. Ngayon, hindi sila nang ahas na tumakbo ng ligaw sa lupa, sa halip ay lumipad ng mataas sa himpapawid. Sa ganitong paraan, maiiwasan nila ang ilang mga assassin. Ang sumunod na paglalakbay ay wala sa kanilang inaasahan. Sino ang nakakaalam kung ito ay dahil sa kanilang swerte, o kung ang mga assassin ay lahat ay tumakbo upang maghanap sa ibang lugar, ngunit ang paglalakbay ay kalmado at mapayapa. Wala nang humahanap muli sa kanila, at matagumpay silang nakabalik sa Heavenly Thunder Hall.
Ang Heavenly Thunder Hall ay isang napakalaking, solemn na at marangal na palasyo, na may hindi mabilang na mga eksperto sa loob. Bago pa man makalapit si Yezuan, nakakaramdam na siya ng ilang makapangyarihang aura, kahit ikatlong antas ng yugto ng manifestasyon, o kahit ikaapat na antas. Direktang dinala ni Ling Xiao at Ling Yun si Yezuan sa Heavenly Thunder Hall, ipinaliwanag kay Yezuan ang ilang bagay sa Heavenly Thunder Hall habang ginagawa nila iyon. Ang Heavenly Thunder Hall ay pinangungunahan ng Ling family, kasama ang lahat ng nakaraang Hall Lords ay mga miyembro din ng Ling family. Gayunpaman, dahil sa kanilang libong taon na pamana, ang Ling family ay may kakaunting miyembro. Ang mga eksperto sa Nether Passage ng Ling family ay libo-libo na ang bilang. Sa kanila, ang pinakamakapangyarihan sa nakababatang henerasyon ay tinawag na Ling Su. Siya ay isang batang babae, isang taon na mas matanda kay Ling Xiao, ngunit nakarating na sa ikaapat na antas ng yugto ng Nether Passage, bilang ang numero 1 babaeng henyo sa kasaysayan ng Heavenly Thunder Hall. Siyempre, pagkatapos lamang sumailalim sa tempering ng makalangit na kulog ng Heavenly Thunder Forbidden Land ay nakamit niya ito. Sinabi na pagkatapos umalis, siya ay nakalusot mula sa ikalawang antas ng yugto ng Nether Passage hanggang sa ikaapat na antas ng yugto ng Nether Passage sa maikling panahon. Ang pinakamainam na edad para makapasok sa Heavenly Thunder Forbidden Land ay 25. Sina Ling Xiao at Ling Yun ay nagkataon na 25, habang si Yezuan ay nagkataon na 25 rin. Sa pagkakataong ito, dinala ni Ling Xiao si Yezuan upang hanapin ang kanyang ama, si Ling Xiong, upang si Yezuan ay maging isang pangunahing disipulo ng Heavenly Thunder Hall, at pagkatapos ay lumahok sa kompetisyon para sa isang pwesto sa Heavenly Thunder Forbidden Land. Ang ama ni Ling Xiao, si Ling Xiong, ay isang elder ng Heavenly Thunder Hall sa ikaapat na antas ng Nether Passage Stage. Kabanata 1149. Oh, Xiaoyer, Yun, bumalik ka na. Medyo malayo ang Black Chaotic Corner dito. Akala ko hindi ka na makakarating sa Heavenly Thunder Forbidden Grounds sa pagkakataong ito. Kasalukuyang hinahawakan ni Ling Xiong ang ilang mga dokumento habang nagtataka niyang sinabi nang makita sina Ling Xiao at Ling Yun. Pagbati, ama, sabay na bati ni Ling Xiao at Ling Yun. Ito ba, sa oras na ito, ang tingin ni Ling Xiong ay bumagsak kay Yezuan sa likod ni Ling Xiao. Pare, pabalik na kami mula sa Black Chaotic Corner, tinambangan kami ng mga assassin ng Underworld. Buti na lang at tinulungan kami ni Yezuan, kung hindi, baka nahuli kaming magkakapatid. Sinimulan ni Ling Xiao na isalaysay ang mga pangyayari sa nakaraan. Ang mga assassin ng Underworld ay kumukuha lamang ng mga tao, at hindi sila pinapatay. Nanginginig ang katawan ni Ling Xiao nang bigla siyang tumayo. I find it very strange as well. Kaming magkakapatid ay walang nasaktan, bakit nila kami target? Nagtatakang tanong ni Ling Xiao. Sige, magpapadala ako ng mga taong mag-iimbestiga sa bagay na ito. Tumango si Ling Xiong, bago nagpatuloy, sa talento ng nakababatang kapatid na si Yezuan, talagang kwalipikado siyang pumasok sa aking Heavenly Thunder Hall bilang isang pangunahing disipulo. Gayunpaman, kakaunti ang makapangyarihang mga alagad sa kompetisyon ng slot sa panahong ito, at mayroon lamang 10 puwang. Ang pagnanais na makakuha ng isa ay hindi napakadali. Panipi, naunawaan ni Ling Xiao ang kahulugan ni Ling Xiong. Medyo minamaliit ng huli si Yezuan. Nagmamadali niyang ipinaliwanag, pare, ang lakas ni Yezuan ay malamang na hindi mas mababa sa akin. Oh, nang marinig ito, medyo nagulat si Ling Xiong, hindi nang ahas na paniwalaan ito. Si Yezuan ay nasa unang antas lamang ng yugto ng Nether Passage, habang mayroong 3,000 pangunahing disipulo sa Heavenly Thunder Hall. Nangangahulugan ito na lahat sila ay nasa unang antas ng yugto ng Nether Passage. Gayunpaman, ang bilang ng mga pangunahing disipulo na maaaring hamanin ang mga nasa mas mataas na antas ay malamang na wala pang 100. Kung ganoon, kaya natin itong ipaglaban. Kuya Ye, sumama ka sa akin. Pagkasabi nito, isinama din ni Ling Xiong si Yezuan. Dahil nailigtas ng huli si Ling Xiao, madali siyang nakapasok sa Heavenly Thunder Hall, naging isang pangunahing disipulo. Napakabilis, matagumpay na nakapasok si Yezuan sa Heavenly Thunder Hall, naging isang pangunahing disipulo.
Pagkatapos noon, dinala ni Ling Xiong si Ye Zuan sa registration point para sa entry battle ng Heavenly Thunder Forbidden Land na gaganapin. Pagkalipas ng 3 araw, sinulyapan ni Ye Zuan ang listahan ng pangalan. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangan ng mga disipulo ng Ling Clan na makipagkumpetensya para sa mga spot ng Heavenly Thunder Forbidden Land at maaaring direktang makapasok. Gayunpaman, ang mga subordinate na kapangyarihan ng Heavenly Thunder Hall pati na rin ang iba pang mga disipulo ng Heavenly Thunder Hall ay kailangang sumailalim sa pagsubok bago makakuha ng slot. Mayroon lamang 10 pwesto para sa kompetisyon ngayong taon, at ang mga taong lumahok sa kompetisyon para sa mga pwesto ay nagdagdag ng higit sa 100 tao. Ang daan-daang mga tao na ito ay halos 25 taong gulang at hindi bababa sa Nether Passage Realm. Sinabi pa na ang ilan sa kanila ay umabot na sa 3 antas ng Nether Passage Realm. Sa aking kasalukuyang lakas, hindi dapat maging problema para sa akin ang makakuha ng slot. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Hindi siya nag-aalala tungkol sa sarili niyang slot, sa halip ay iniisip niya kung dapat ba niyang hayaang sumali rin si Luo Luo sa Heavenly Thunder Hall. Sa loob ng 3 araw, makakalusot din si Luo Luo sa Ethereal Opening Stage. Kailangang malaman na siya ay isang 15 taong gulang na Ethereal Opening Stage martial artist, na mas kakilakilabot kaysa sa maalamat na figurang iyon sa kasaysayan ng Heavenly Thunder Hall. Sa kasaysayan ng Heavenly Thunder Hall, ang taong nakalusot sa Ethereal Opening Stage sa edad na 18 ay naging numero 1 henyo. Kalimutan mo na ito, si Luo Luo ay nagtatanim sa lugar ng pagtatanim, kaya hindi na siya kailangang sumali. Kapag nakapasok na ako sa Heavenly Thunder Forbidden Land, ipapatawag ko rin siya. Nagplano si Ye Zuan sa kanyang puso. Ang talento ni Luo Luo ay talagang napakalangit. Naabot na niya ang Ethereal Opening Stage sa edad na 15 taong gulang, maaari pa niyang subukang makapasok sa Fulfillment Realm sa hinaharap. Ang dahilan kung bakit tinanggihan ni Ye Zuan ang ideyang ito ay dahil ang numero 1 henyo sa kasaysayan ng Heavenly Thunder Hall ay sinakaw sa duyan ng isang tao. Pagkatapos magparehistro, inayos ni Ling Xiao ang isang lugar para manatili si Ye Zuan bago dinala si Ye Zuan upang mamasyal sa Heavenly Thunder Hall. Ling Xiao, mayroon ba akong mga kwalipikasyon para matutunan ang Heavenly Thunder Battle Halberd ngayon? Biglang tanong ni Ye Zuan. Nang marinig ang kanyang mga salita, tumanggaw si Ling Xiao, kayo na. Matututuhan ng lahat ng pangunahing disipulo ang pinakamataas na pamamaraan ng ating Heavenly Thunder Hall, ang Heavenly Thunder Battle Halberd. Lahat sila, nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Narinig niya na ang Heavenly Thunder Hall ay may kabuuang 3,000 pangunahing disipulo at 100,000 ordinaryong disipulo. Sa 3,000 tao na natutunan ang Heavenly Thunder Battle Halberd, hindi ba natatakot ang Heavenly Thunder Hall na kumalat ang Heavenly Thunder Battle Halberd? Gayunpaman, napakabilis, alam niya na ang mid-grade ethereal opening na kakayahan, ang Heavenly Thunder Battle Halberd, ay hindi maaaring ikalat. Dahil ang Heavenly Thunder Battle Halberd ay isang artifact na nag-uugnay sa langit. Ang kakayahang iyon ay matututuhan lamang sa pamamagitan ng pag-unawa sa Heavenly Thunder Battle Halberd. Nakatingin sa Heavenly Thunder Battle Halberd na nasa harapan niya pati na rin sa daang disipulo ng Heavenly Thunder Hall na nakapalibot dito, biglang naalala ni Ye Zuan ang Dao Heart Devil Seed Technique. Hindi ba natutunan din ang Dao Heart Devil Seed Technique sa pamamagitan ng pag-unawa sa rebulto ng Devil God? Ye Zuan, iyon ang sandata na ginamit ng tagapagtatag ng ating Heavenly Thunder Hall, ang ninuno ng ating Ling family, ang Heavenly Thunder Battle Halberd. Ipinakilala ni Ling Xiao, itong Heavenly Thunder Battle Halberd ay medyo nasira walang malay na sabi ni Ye Zuan. Tama. Nang makuha ng founder itong Heavenly Thunder Battle Halberd, ito ay nasira na. Sinabi ng founder na kung ito ay maaayos, ang Heavenly Thunder Battle Halberd ay maaaring maging isang third-grade Heaven Connecting artifact. Dahil dito nilikha ng founder ang Heavenly Thunder Battle Halberd, tumanggo si Ling Xiao. Habang ang Heavenly Thunder Battle Halberd ay isang mid-grade ethereal opening na kakayahan lamang, ito ay napakalapit sa isang mataas na grade na ethereal opening na kakayahan. Kahit na natutunan ito ng isang first-level ethereal opening martial practitioner, maaaring hindi rin ito magagamit ng ilan. Ye Zuan,
subukan mo muna ito. May 3 araw pa bago ang laban sa pagpasok. Kahit na hindi mo ito maintindihan, kung mahahawakan mo ang isang hiwa ng kapangyarihan ng makalangit na kulog, makakatulong pa rin ito sa iyong lakas. Kinailangan naming mag-aral ng kapatid ko sa loob ng 1 buong 3 buwan bago namin natutunan ang Heavenly Thunder Battle Halberd, bago pumunta sa Black Chaotic Corner para sa tempering, nakangiting sabi ni Ling Yun sa gilid. Sige, susubukan ko. Tumango si Yezuan. Sa totoo lang, hindi niya kailangang matutunan ang Heavenly Thunder Battle Halberd, dahil kinopya na niya ito at natutunan. Ngayon, nag-iinarte lang siya dito. Sa ganitong paraan, lehitimong magagamit niya ang Heavenly Thunder Battle Halberd. Pagkaraan, umalis sina Ling Xiao at Ling Yun, naiwan si Yezuan upang intindihin itong mag-isa dito. Pinalawak ni Yezuan ang kanyang sentido, natuklasan na mayroon pang 3 antas na mga eksperto sa ethereal opening dito. Dapat itong mga disipulo ng Heavenly Thunder Hall na may mas mataas na cultivation base, ngunit mas mababang kakayahan sa pag-unawa. Kasabay nito, isang maputi ang buhok na matandang nakaupo sa meditative position sa isang sulok ng palasyong ito. Ang maputing buhok na matandang ito ay ang tagapag-alaga ng Heavenly Thunder Battle Halberd, na nagtataglay ng walang katulad na lakas. Umupo si Yezuan dito, maingat, na iniintindi ito sa loob ng 3 araw. Sa 3 araw na ito, matagumpay na nakapasok si Luo sa ethereal opening stage. Kasabay nito, ang Heavenly Connecting Treasure Tree sa loob ng planting space ay lumaki din ng 100 metro, ang chi ng langit at lupa ay lumaki ng higit sa doble. Kasabay nito, maraming likas na kayamanan ang isinilang sa loob ng planting space, na lahat ay kinain ni Yezuan, na nagpapataas ng kanyang cultivation base. Gayunpaman, ngayon ang araw ng laban sa pagpasok para sa Heavenly Thunder Forbidden Grounds, kaya kinailangan ni Yezuan na umalis. Kabanata 1150, Yezuan, dumating ka sa tamang oras. Magsisimula na ang kompetisyon para sa mga slot. Nang umalis si Yezuan sa palasyo ng Halberd, nagkataon na naglalakad si Ling Xiao patungo sa kanya. Naghanda na ako. Tumango si Yezuan. Mayroon lamang 3 tao sa 2 antas ng yugto ng Nether Passage, habang mayroong 10 puwang. Kaya, ang kanyang mga pagkakataon ay napakataas. Nitong 3 araw, nag-iimbestiga ako para sa iyo. Sa 3 kalahok sa 2 antas ng Nether Passage Realm, ang isa ay si Shu Liang mula sa Shu Family. Ang isa ay si Gu Han mula sa Gu Family, at ang huli ay si Zhao Chong mula sa Blackwater Lightning Worm. Pakiramdam ko ay ang 3 ito lamang ang magiging banta sa iyo, sabi ni Ling Xiao. Profound Water Thunder Worm. Nagtaas ng kilay si Yezuan, ano iyon? Lahi ng demonyo. Tama, ang aking Heavenly Thunder Hall ay mayroon ding Demon Race Force sa ilalim ng kanyang command. Gusto nilang gamitin ang Heavenly Thunder Forbidden Land bago mag-transform sa mga dragon. Tumango si Ling Xiao. Ang lahi ng demonyo ay hindi lamang umiral sa silangang kontinente ng Blood Rock Continent. Medyo marami rin sila sa Sacred Grounds. Profound Water Thunder Worm, gamit ang Heavenly Thunder Forbidden Land para mag-transform sa mga dragon. Bahagyang nagulat si Yezuan habang nagtanong, ang haba ng buhay ng lahing demon na ito ay mas mahaba kaysa sa mga tao, at maaari silang lumahok kasama ng mga tao. Ang lahi ng demonyo ay talagang mas matanda kaysa sa atin. Ang 100 taon ng Profound Water Thunder Worm Plan na ito ay katumbas lamang ng 25 taon ng ating edad bilang tao. Gayunpaman, sila ay talagang isang problema para sa amin. Sa kanilang mahabang buhay, maaari nilang banta ang ating Heavenly Thunder Hall sa hinaharap. Hindi napigilan ni Ling Xiao na mapabuntong hininga. Kuya, nagmamadaling pinaalalahanan siya ni Ling Yun sa maliit na boses. Ay, nakalimutan ko, nanliit ang leeg ni Ling Xiao habang hindi niya namamalayan ang paligid. Ang ibig niyang sabihin kanina ay paalisan ng Profound Water Thunder Worm Clan mula sa Heavenly Thunder Hall, baka sila ang maging master ng Heavenly Thunder Hall sa hinaharap. Sa kabutihang palad, walang nakarinig nito, maliban kay Yezuan. Let's go, let's go. Magsisimula na ang competition para sa slots. Pagkasabi nito, dinala ni Ling Xiao si Yezuan patungo sa assessment arena ng Heavenly Thunder Hall. Magsisimula na ang kompetisyon para sa 10 pwesto sa Forbidden Land of Heavenly Thunder.
Mayroong higit sa 100 kalahok, na lahat ay nasa ethereal opening realm man lang. Mayroong kabuuang 50 tao sa unang antas ng Nether Passage Realm tulad ni Yezuan. Ang ilan sa kanila ay wala dito para sa isang lugar, ngunit upang makahanap ng isang kalaban upang labanan at dagdagan ang kanilang lakas. Natural na walang pakialam si Yezuan sa mga taong ito. Siyempre, wala siyang pakialam sa iba pa sa ikalawang antas ng mga martial artist ng Nether Passage Realm. Kahit gaano pa sila kalakas, hindi naman siguro sila mas malakas sa kanya, di ba? Gayunpaman, umaasa lang siya na hindi siya makakaharap sa tatlong henyo na iyon sa ikatlong antas ng Nether Passage Realm. Hindi ito dahil sa takot siya, kundi dahil ayaw niyang gamitin ang kanyang trump card. Napakabilis, dinala ni Ling Xiao si Yezuan sa assessment arena. Libu-libong tao na ang nagtipon dito, ang ilan sa kanila ay mga disipulo ng Heavenly Thunder Hall pati na rin ang mga subordinate na kapangyarihan ng Heavenly Thunder Hall. Nang makita ng ama ni Ling Xiao na si Ling Xiong si Yezuan, sinabi rin niya, "Yezuan, ikaw ay numero 7, numero 15. Sa pagkakataong ito, may kabuuang 150 katao ang lumahok sa kompetisyon sa pagpasok ng Heavenly Thunder Forbidden Land. Sakto lang, kaya hinati sila sa 10 grupo, bawat grupo ay may 15 katao. Gayunpaman, kailangan pa rin nilang subukan bago pumasok sa labanan. Ang lakas ng kanilang katawan at kaluluwa ay kailangang umabot sa kinakailangang antas. Kung hindi, kung sila ay pumasok sa Heavenly Thunder Forbidden Land at hindi makayanan ang kahit isang bolt ng Heavenly Thunder, iyon ay magiging isang pag-aaksaya ng kanilang entry slot, na posibleng matamaan pa ng isang bolt ng Heavenly Thunder. Sa pagnanais na makapasok sa Heavenly Thunder Forbidden Land, ang katawan at kaluluwa ng isang tao ay dapat umabot sa antas ng 6 na bituin. Pagkatapos lamang ang isa ay maaaring umabant sa susunod na round. Ipinaliwanag ni Ling Xiao mula sa gilid, "Nasubok na kami ng kapatid ko. Pareho kaming nasa 8 bituin, habang ang pangangatawan ng kapatid ko ay medyo mahina, 7.5 bituin lamang. Kaya ganyan. I wonder kung ano ang akin," medyo curious si Yezuan. Ang lakas ng kanyang kaluluwa ay higit na nalampasan ng karamihan sa unang antas ng mga martial artist ng Nether Passage Realm, marahil ay maihahambing pa nga sa ikalawang antas ng mga martial artist ng Nether Passage Realm. Kung tungkol sa kanyang pangangatawan, dahil sa pagiging kakaiba nito, sa pagkalamo ng napakaraming makalangit na kayamanan, ito ay napakalakas din. Habang hindi pa niya ito sinusuri, tinansya niya na ito ay dapat na halos kapareho ng kay Ling Xiao. Siyempre, ang pangunahing dahilan kung bakit niya nagawang hamunin ang mga mas mataas sa kanyang antas ay dahil sa mga bloodline na iyon. Sa oras na ito, isang team ang pumasok sa test arena, at naakit nito ang atensyon ng lahat. Ito ba ang Profound Water Thunderworm clan na sumali sa ating Heavenly Thunder Hall ilang taon na ang nakalipas? Mukha silang makapangyarihan. Panipi, ang Profound Water Thunderworms ay mula sa lahi ng demonyo. Kahit sino sa kanila ay mas matanda pa sa lolo natin. Nakikilahok din sila, medyo hindi patas ito. At saka, ang Profound Water Thunderworms ay lumalaban sa kulog sa unang pagkakataon. Kung ikukumpara sa atin, mas malalampasan pa nila ang makalangit na kulog, mas mataas ang kanilang antas ng pagpipino kaysa sa atin. Pakiramdam ng Heavenly Thunder Forbidden Land ay parang nabuo ito para sa kanila. Narinig ko na sa pagkakataong ito, ang Profound Water Thunderworm clan ay gumamit ng malaking halaga ng makalangit na kayamanan upang makagawa ng isang henyo na tinatawag na Jiao Chong. Siguro kung matagumpay ba siyang mag-transform bilang isang dragon sa ilalim ng pambobomba ng makalangit na kulog. Matapos makapasok ang pangkat na ito, ang nakapaligid na mga disipulo ng Heavenly Thunder Hall ay nagsimulang magbulungan sa kanilang mga sarili. Ang Profound Water Thunderworm ang pinakamalakas sa lahat ng subordinate na kapangyarihan ng Heavenly Thunder Hall, mas mababa lamang sa Ling family. Ang dahilan kung bakit sila sumali sa Heavenly Thunder Hall ay dahil din sa Heavenly Thunder Forbidden Land. Si Jiao Chong iyon. Biglang itinuro ni Ling Yun ang palihim. Sa gitna ng pangkat na ito ng Profound Water Thunderworms ay isang magandang mukha na binata. Ang taong ito ay mukhang napakabata, ngunit ang kanyang tunay na edad ay higit sa 100 taong gulang na. Ikatlong antas ng Nether Passage Realm.
Kung siya ay babalik sa kanyang orihinal na anyo, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay magiging mas higit pa. Napaisip din si Yezuan sa kanyang sarili. Ang demon race dito ay iba sa demon race ng Blood Rock Continent. Hindi sila isinumpa, kaya walang masama kung ibabalik sa kanilang orihinal na anyo, na maibabalik sa kanilang orihinal na anyo ayon sa gusto nila. Tinansya ni Yezuan na ang lakas ng Jiaochong na ito ay unang nirerango sa lahat ng mga kakumpetensya. Kahit na siya ay mahihirapang talunin siya, maliban kung siya ay nakipagsanib puwersa kay Luoluo. Sa loob ng team na ito, mayroon ding 4 na Profound Water Thunderworm na kabataan, lahat ay nasa ikalawang antas ng Nether Passage Realm. Ang kanilang husay sa pakikipaglaban ay marahil din sa mga pinakamahusay. Sa pagkakataong ito, ang Profound Water Thunderworm ay mayroon talagang 5 kabataang kalahok. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, makakakuha sila ng 5 pwesto. Sa isang sulok ng test arena, sabi ng isang medyo may edad na lalaki na nakakunot ang noo. Masyadong marami ang 5, bigyan mo sila ng 3 pwesto. Hinaplos ng maputing matandang katabi ang kanyang balbas habang sinasabi, "Pare, ibig mong sabihin." Biglang umikot ang ulo ng medyo may edad na. Si Shuliang ng Shu family at Guhan ng Gu family ay parehong nasa ikatlong antas na ng Nether Passage Realm. Ayusin sila kasama ng 2 mula sa Zhao family. Nagpatuloy ang maputing buhok. "Pare, ito ang magdudulot ng sama ng loob ng pamilya Zhao," paalala ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Masyadong dominante ang Profound Water Thunderworm clan na ito. Sa loob ng ilang dekada, baka maabyutin nila ang Ling family natin. Dapat natin silang sugpuin, kahit hulaan nila, ano? Dahil sila ay nasa ilalim ng ating Heavenly Thunder Hall, tayo ang gagawa ng mga desisyon. Panipi, ang maputing buhok na matanda na may determinado at mapagpasyang tingin. "Oo, pagkatapos ay pupunta ako ngayon." Walang lakas ng loob na sumuwi, nagmamadaling umalis ang medyo may edad na.